Hello mga master, Julius Taylor po at welcome po sa aking vlog. Ngayon mga master, ang isishare ko sa inyo ay kung paano magtabas ng barong ng Deputy Teacher's Uniform 2025. Ito yung pang Monday mga master na schedule. So ito yung aking gagamitin na pattern. So ito yung aking ginawa ng video tutorial sa kung paano gumawa ng pattern ng barong sa Deputy Teacher's Uniform 2025. So ito yung ating gagamiting pattern mga master sa pagtabas. So ito, mayroon itong video tutorial mga master. Panoorin nyo na lang. Scroll nyo na yung aking video mga master para makita nyo ito kung paano gumawa ng pattern ng barong. So ito yung ating pattern. Ito yung ating tela. So ang tela na pang Monday mga master ay ito siya. So ang tela kasi nito mga master ay hindi sa baliktaran. So kailangan kong baliktaran kasi ito kasi yung mayroong tawag nito, mayroong parang design. So ito yung plain sa kabila. So ito yung ating gagawing wrong side. So hindi sa baliktaran ito mga master. Kailangan nating baliktarin para sa right side. Ito yung ating gagamiting pattern. Unahin natin tabasin ang kanyang front mga master. So ito, ang ating front mga master, ito yung ating laylayan. Ito siya sa front ng ating laylayan. At ito naman yung kanyang ating pinaka length ng ating front. Ito siya mga master, ito sa shoulder ito. So ito itapatan natin tong tela natin dito. Ito sa ating tela. So mag-awalangan lang tayo ng at least mga 1/2. Kasi medyo busbusin itong tela eh. So kailangan mag-allowance tayo dito ng saktong sukat. Kasi kung masyadong maliit, baka mabusbos yung tela. So mula dito, tapatan natin ito ng at least down tayo ng 1/2. Ito naman, itong edge na ito mga master, itapatan natin ito sa may mga butas-butas. Ayan. So saka natin daganan ng kung anong pwedeng pandagan dyan mga master para hindi siya gagalaw-galaw. So ang ating iguhit mga master ay ito, iguhit natin to, itong line na ito. Kailangan ko muna sukatin to, baka kapusin tayo sa back. So mag-design ng konti. So unang iguhit natin mga master ay itong line na ito, itong pangalawang line, ayan. Ito kasi ng ating tupi ng ating front. Tapos itong laylayan, ito. So ang gamit kong mga master pangguhit ay lapis ito. Medyo hindi lang kita dyan sa ating camera. Ito naman yung ating laylayan sa final length. Tapos ito, iguhit natin tong line na ito. Ito kasi yung allowance natin eh. So ang allowance gagawin ko dito, kasi medyo maliit na yung allowance, gagawin ko lang tong 1 and 1/4. Or pwede naman 1 inch, okay lang din naman yan. Tapos, huwag natin mag-guhit dito. Iguhit natin itong ating slit. Ayan.
Tapos, ito naman yung ating shoulder. Iguhit natin to. Shoulder at saka itong neckline. Ito, front neckline. Ito, neckline. Ayan siya. Tapos ating armhole. Itong ating armhole. Ito sa mga master sa front. Ayan. Ito na yung ating front mga master. Nangguhit na natin. So ngayon, gupitin na natin ang tela. So dito, mag-allowance na ako dito ng 1 and 1/4. Pantay na yung ating ano nito mga master, side allowance. Dito naman sa front mga master, bawasan natin to. Ito yung mayroong ano, parang himulmol. So gupitin lang natin to para wala siyang kapal. Tapos dito sa guhit natin, mag-add tayo ng allowance dito ng at least mga 3/8 or 1/2. Dito sa neckline mga master, pwede kayong umakyat ditong at least mga 3/4. Huwag nyo muna isagad to para mayroon kayong allowance dyan kung sakaling umaakyat yung kanyang collar or bababa para mayroon kayong mapagkukunan pa. Dito, so yung allowance tayo dito ng mga 3/8 or 1/2 sa shoulder. Ayan siya. So ang ating front nito mga master, kasi meron kasi tayo ditong design na ilagay dito sa gilid. Tapos ang ating tela kasi ay hindi natin pwede ito ipakabila kasi hindi sa baliktaran. So kailangan natin gupitin ito. Magupitan tayo dito ng ating mga 3/8 or 1/4. Mula dito sa ating naguhit, maguhit tayo ng 3/8 or 1/4. Ito yung ating gupitin mga master. Tapos itong natirang gupit natin, ito yung itapal natin sa front mga master para sa ating front bar. Kasi, hindi sa pwedeng itupin natin pabaliktad dahil wrong side kasi ito eh. So bali ito yung gagawin natin pang front bar mga master, yung allowance natin dito. So kailangan natin itong gupitin. Ayan siya. Ito yung itatapal natin sa front mamaya. I-explain ko lang sa inyo ngayon, no? Ganyan. Ito kasi yung ating design mga master mamaya. Pag ikabit natin to, ganyan. Tapos ito, idudugtong natin to pa ganyan mamaya. Ito. So pag tayo natin ganyan, papatong natin ganyan, gaganyan siya. Ayan, ganyan. Para yung right side pa rin yung makita dito sa harap. So, ayan sa mga master. So, ngayon, doon naman tayo sa tabasin naman natin yung kanyang back part. Baliktaran na natin tong tela.
So sa ating back parts mga master, ayan siya. Ito yung ating tela. Ito, nakatopi na ito. Ayusin lang natin to kasi ano eh, nalaylay. Ayan, nakatopi ang ating tela. Itong edge nito mga master, kung maaari, pwede itong plansahin para medyo maayos. Pero ito, ayos naman ito pag itapat ko to. Itong edge nito ang ating tela, dito natin ito itapat itong ating pangalawang line. Ito yung ating center ng ating back. Ayan siya. Tapos, ang edge natin dito sa tela na to, mag-add lang tayo ng 1/2 para dito sa ating back yoke. Hanggang dito lang siya. Ganyan natin to itapat natin. So mula dito sa itong line na ito, dito natin itapat down tayo ng 1/2 sa ating tela kasi ito kasi yung natin itahi sa back. Tapos pa ganyan. Tapatan natin ito pa ganyan. Tapos dito rin sa gitna, itong line na ito, dito rin sa gitna ng ating tela. Ayan. So ganoon din dito sa gitna, itapat lang natin itong gitna sa tela. Itong line na ito, dito dapat yung tela nakatapat. So dito meron tayo mula sa line guhit na to, itong guhit na to mga master, nakalapas yung tela ng 1/2 para yun ang tahin, sewing allowance natin. So ngayon, itong line na to, ito pa rin guhit natin. Tapos ang length ng ating back, ito yung line na ito mga master, itong line na ito yung back natin. Ito kasi yung front na guhit, ito naman yung back na guhit mga master, pangalawa. So ito yung iguhit natin. Tapos, sa guhit natin dito, down tayo ng 2 inches, ito siya. Mark ko lang sa ito sa mga master, line ko lang. Yan. So, ito naman yung iguhit natin para sa laylayan ng ating tupi. Ito yung fold allowance niya. Tapos guhit na natin itong slit. Tapos, dito mga master, ito yung iguhit naman natin, ito. Guhit natin yan pa ganyan. Ayan. Tapos dito, iguhitan natin yung mark dito. Meron itong sobra mga master na at least mga 1 1/4 kasi meron kasi itong sa gitna. Plates kung ilalagay kasi kailangan request ng may-ari na lagyan daw ng kanya ng center plates. So kung wala namang center plates kayong ilalagay mga master, pwede naman ito diretso lang, ganyan. Pantay lang dito sa itong line na ito. So ito na yung ating back, naguhitan na natin. Kaya ito pwede na natin itong gupitin mga master. So dito sa side, ganun pa rin ang add ako dito ng sewing allowance na 1 1/4 gaya doon sa front kasi para magpantay lang sila. Ganoon pa rin dito sa armhole mga master, mag-add tayo ng sewing allowance at least mga 3/8 or 1/2. At dito, ito yung ating sewing allowance na 1/2 or 3/8, pwede naman.
At dito, maglagay lang tayo dito ng tanda ng ating center. So magpikiti lang tayo dito. Kasi dito tayo maglagay ng plates mamaya pag atin nang itahi ito. So pwede guhitan nyo rin yung ilalim mga master para front and back mayroon kayong marking. So ayun, natapos na ang ating tapas ng ating back. Ngayon tapasin naman natin ang sleeve at saka yung kanyang back yoke. Ito unahin natin tapasin ang kanyang back yoke. So ito yung kanyang tila mga master, ayan siya. Ayan, so iganyan lang natin ang ating tila. Tapos pwede natin itong itupi. Tupi lang natin yung mga master pag ganyan. Tapos itong tela, nakaganyan siya. Itong ating back yoke mga master, ito siya. Ito yung line na ito. Ito, pag ganyan. Ito yung tapat natin dito sa line na ito. Tapos dito, meron mo tayong edge dito. Dito natin tapat sa tela. Ganyan. Tapos, iganyan lang natin. So, itong line na ito mga master, no? Ito yung tapat natin sa line dito sa ating tela. Ganyan. Tapos dito, maglagay na tayo ng edge dito. Sakto lang sa ating tela. So, ayan. Tapos, ay natin, marking lang natin. At ang line natin dito mga master, ito, diretso lang ito. Huwag itong isa, no? Kasi itong isa para kasi sa back ito. Ito yung para sa back yoke. Straight lang yan. Ayan. So ngayon, gupitin na natin. So dito atin swing allowance dito na 3/8 or 1/2. Ganun din dito. So paikot ito mga master ng ating swing allowance. Or pwede kagaya nito sa pattern natin, ang ating pattern na meron naman itong swing allowance dito sa side, sa gilid. So pwede yun lang yung kanyang susundin. Ayan, tapos ang ating back yoke. Ngayon, tabasin naman natin ang kanyang sleeve. So, itong ating tela. Ayan siya. So, kapag magtabas tayo, magtira tayo ng space para mayroon tayong mapagkuhanan ng ating collar. Ito, mayroon pa naman dito. Baka wala tayong mapagkuhanan ng ating collar, pwede dito tayo banda. So itong ating pattern ng collar sleeve, pwede natin itupi. So itupi natin yung ating tila, o di kaya pwede namang hindi na. Sige na ito para medyo mas klaro natin yung latag ng tela. Natin kasi mahangin dito mga master. So lagi nyong i-estimate na magkaroon talaga kayo ng
sobrang tela para sa ating collar mga master, kasi baka kagaya nito, kung bigla lang tayo magtabas na di natin na estimate yung pang collar, so baka mawalan tayo ng pang collar. So hirapan na tayo magkagalap naman ng tela nito. So ayan, so ito maggupit na lang tayo sa ating edge nito mga master. Wala na tayong pwedeng idagdag ibawas nito kasi meron naman na itong sewing allowance. So dito sa center, pwede kayo maglagay dito ng pikete para meron kayong tanda sa center ng inyong sleeve. Dito pwede kayo magpikitin na lang dito sa mga bandang laylayan. Madali na lang yun i-trace yung kanyang tupi sa laylayan kasi 1 inch lang naman to eh. So ito guhitan lang natin. Tapos ito yung ating front kasi mga master, ang ating sleeve. Ito ang front, ito yung back. Lagyan na natin ito ng marking yung front. Kahit tanda lang, sikan nyo lang, okay na yan siya. Ayan, para malaman lang natin kung saan yung front at saka yung kanyang back mga master. So yan mga master, ito yung pagtabas natin ng ating ng Deputy Teacher's Uniform na barong pang lalaki, pang Lunes na schedule. Ito yung kanyang sleeve. Ito naman yung kanyang back yoke. Ito siya. Ayan. So, ito idugtong natin yung back yoke mamaya. Ayan, sa tahi. Ito yung kanyang sleeve. Ito naman yung kanyang front. Ayan. Ito yung kanyang tupi sa front. Kanyang design. Ito yung kanyang sleeve. At ito yung kanyang sobrang tela. Ito na, natapos ko na yung pang collar mga master. Ito yung gagamitin nating hard collar. So kapag mga hard collar mga master, ito yung mga professional na mga barong, mga polo, ganyan. So, pag mga hard collar yung gamit natin, pang na yun siya, pang professional o pang formal na talaga siya. So yung iba naman manipis, yung mga pang ordinary. So ito yung para sa ating tela na sobra. Kasi pa para sa pang collar. So ayun mga master, hanggang dito lang po ang ating video mga master. At maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat mga master.